magbayad. Ay, yung panda daw po pala. Ano ba yun? Nilabas ko yung camera ko. Natakot ako, pinasok ko kaagad. Good morning everyone! Welcome to our YouTube channel. Dito po kami ngayon sa Maynila. At kami ay papunta sa Binondo. It's January 3 and ayan nga, papasyal tayo ng Maynila. Kaming mga yearly din pumupunta kami ng Binondo para kumuha ng charms. So, ano bang taon tayo ngayon? 2026. So, Year of the Horse daw ngayon. So, tingnan natin kung ano ang sasabihin sa atin sa Feng Shui. Come on, join us today. So, aside from that, kain din tayo, no? Ano kayo masarap kainin sa Binondo ngayon? See ya! Okay guys! Wait lang, time first. Aray ko. Okay. Nagkakagulo kami. Guys, thank you. Ay, sorry. I mean, andito kami ngayon sa Binondo Church. Ayan yun, Binondo Church. So, ito yung aming first destination. The Binondo Church. Yeah. Na nandito sa Ongping Street. So guys, gusto lang namin i-share sa inyo yung gagawin namin for today. Kakain muna kami, no? Ang aga. So, first activity is to eat here in Binondo. Ayan. Ang go-to place namin dito si Great Buddha. Yun, kay Great Buddha kami. Si Great Buddha, nandito siya sa taas ng Engbitin building. Doon, nandyan siya. Sa second floor. Ang initial plan ng ninang namin ay mag-street food. So, later namin gagawin yun. The first thing to do is pakainin si Anya ng breakfast. Yan. Yung unang pinilahan po ng ninang natin. Po siya, oh. Tada! Wala kami Great Buddha ngayon. Kaloka. So, it's not today is not Great Buddha. So, dun daw kami kay Chuanqi. Nakakaloka. Pero, masarap din sa Great Buddha, promise. Taon-taon dun kami kumakain. Dahil walang pila kay Chuanqi ngayon, kay Chuanqi daw kami. So, ayan, nandun na daw si Sir at saka si Anya. Nakakaloka. Yung i-content ko sana si Great Buddha, pero nauwi kami kay Chuanqi. Pero ay, wag ka. Masarap dito. Yan, so tingnan mo naman ha. Ang dami na agad tao. Diba? Ayun ang pila. Ay, iba talaga. Hello, Anya. Hi. Okay. Chuanqi since 1940. Okay. Ganitong oras pa lang ang dami na talagang tao. So parang pag nakapasok tayo dito, para tayong nanalo. Ha? Siomai siopaw. Siopaw. Pang ilan na ba tayo guys? Parang pangatlo na. Magkaibang grupo ata. Ate, magkano yung sa Binondo Bites natin? 150. Isang ganon. Isang Binondo Bites at saka isang lava buchi. Ubi lang ha. Okay, ube. Thank you. Spicy. Spicy. Ay, ito na. Yung pinila ni Ninang. Let's go. Ay, yung bayad ko. Yung nakalimutan namin magbayad. Salamat po. Thank you. Nakalimutan namin magbayad. Nice.
So guys, bumabalik kami kay Chuanki. Sinundo ko lang si Ninang. Ayun na uli yung pila. Huwag haba na. Puntahan na natin si Sir. Tada! May paliko pa. So guys, ito yung mga ino-offer nila. So they have soup, noodles, dim sum special, short order pansit bilao. At may mga special soup. Soup number 5. Also, meron din silang mga main dish, pang-ulam, rice toppings, and drinks. Ang nanotice ko lang dito sa drinks, wala ata silang coffee. Wala sa... Talaga di ko fast food eh. Ay, wait lang pala. Na-excite na ako. 4 po. Yay! So, akala ko doon tayo. Hindi pala, dito pala daw tayo. Sayang, my God, nakaupo na tayo. Ay, naku guys. So, nakaupo na nga kami. So, yun na sitting arrangement natin, ha? Okay, so order na kami. Isang pork shrimp siomai. Isang, eto. Stew pork belly. At saka chinoy fried chicken. Apo. Yun lang po. Pinigay sa atin ay, Kiapo? Kiampo. Thank you po. Kiampong. Okay, so si Kiampong ay rice adobo. Adobo rice. Ay, hindi ba? Parang salty rice daw. Pero para daw siyang adobo. Next is the spring roll. Spring roll. Sabi ni Ninang masarap daw si Kiampong. Sige, titikman ko na rin. Very good. Masarap siya. Wala siyang katulad eh. Basta mahambing sa ano. Parang nga siyang adobo rice. Spring roll naman tayo. Cheers! Parang birthday ba? Akala ko gulay ko. Siksik liglig, umaapaw. Okay, so spring roll is 170 pesos. Ito, 170 pesos. Si Kiampong ay 65 pesos. Good for one person. Sarap. Masarap. Oh, lasang in-check na legit. Okay, next chicken. Yes. Yes. Ay. Crunchy. Legit. Okay, legit na Chinoy. Okay, legit daw po na Chinese. Amazing. Okay, si Sir nagkakiampong. Ano masasabi mo, Sir? Masang kanin na may bawang. Nakakalin tulad mo sa Kanin na may bawang. na adobo. Lasa. Hindi, parang food color ba to? Hindi mo malasahan yung ano eh. May katulad ba siya? Para daw siyang adobo. Hindi. So, wala siyang katulad. Wala. Parang adobo, gulay adobo. Okay. Parang masang bawang. Mas lasang bawang daw. Okay, next is siomai. Okay. Hindi. So, lagyan natin ng soy sauce and calamansi. Go, sir. Ako ba? Ikaw.
Saan ito? Hindi ako ano ng siomay. I-rate natin, 1 to 10. Henlin. Hindi. I-rate mo siya, 10 being the highest. Ano siya? Guys, ito naman, no? Ako naman yung magta-try. Napakain ko na pala si Anya. Sarap. Tama siya, sir. Kaya nga pag kinain mo siya, hindi mo tatanggalin yung taba. Pero siyang buo yung pagkain mo sa kanila. Sarap. Hindi siya masarap. Actually, lahat naman masarap. Pero depende sa inyo kung magugustuhan nyo. Kasi halimbawa itong chicken, maluya siya. Nagustuhan ni Anya. Nabondat na kami. Ang itinerary namin ngayon, mag-street food kami. Parang hindi na mangyayari. Hanggang Shaolumbang na lang kami kanina umaga. Ang sarap, guys. Daki dito. Ang dami pala, ang dami ko. Yung hinati ko, ang dami pa. So, expect yun na pag pumunta kayo kay Chuanti, pipila kayo. So, magbibigay ako rating, no? Yung para kay 2 pork belly, 8/10 siya sa akin. Siomay. Siomay tayo. Okay, si Siomay. Yung Siomay para sa akin 5. Ang the best Siomay para sa amin ay si Dex. Pagbukas mo kasi nun, may ano pa eh, may pa-shrimp eh. 5. Chicken, 7. Spring roll, 7 din. Tikman mo natin ito. Sino pa ba? Si Kiampong, 6. Pero masarap siya ha. Try nyo dito. And I think mura. Kasi ang laki ng mga servings nila. Tapos busog na po yung mga kasama ko. Hindi na ho nila naubos yung kanin. At 2 kanin lang in order namin. Nakatulala na po sila. Ko, yung mga pumipila dito, puro mga foreigner. Hindi ko alam anong lahi ito eh, parang Spanish, no? Tourist spot daw pala to. Okay, nabondat na naman kami. So, we are here. Welcome to Manila, Chinatown. Hindi ko mamamatay ako dito anytime eh. As in, kakagulo yung buhay ko, guys. Hindi po silang tatlo. Nagpapapicture daw po muna si Anya kasi yearly may picture po si Anya dito sa Arco. Anya, dragon fruit. Dragon. Ayan. So, dito yung puntahan natin kay New Victory. Yung dati lang din naming boss ang nag-recommend sa amin na dito kami pupunta kay New Victory. So, kung di ako nagkakamali, siguro more than 10 years. Dito kami pumupunta. Makalagpas lang sila ng arko ng Chinatown. So nandun yung Binondo Church, yung arko and New Victory. Yan. Isang sugar cake. T-Mobile home internet is so good. Isa lang po. Ay, yung panda daw po pala. Ano ba yun? Lagayan po. Magkano po yun? Sige, yun na lang. Ay, ano ba? Wala. Yes. Gusto malamig. Malamig po sana. Isa po nito. So guys, experience natin to. Kita
Nakita niyo pa ba kami? Ayan there, you look there, oh. Hi! You say hi. Hi on the TV. Hi! Hi! Ayoko lang na-experience na ang daming foreigner dito. Itong stretch lang na to itong stretch lang na to yung napuntahan namin. Wala na kami ibang inikutan. Pero ang daming ang daming mga pwedeng gawin. Tsaka busog ka na agad. So, ayan. So, punta naman kami sa kapihan. Nagyaya si Ninang ng kapihan. Guys, may padalgona dito. Dalgona candy po. Dalgona po. Dalgona? Yes. Squid cake po. May dragon fruit din dito no? Para sa Thailand. May paganyan na sila. Okay, dito daw sa Yuchenko Street. May mga human. Ito na naman guys, ang dami uling foreigners dito. Sa pupuntahan. May... What's this? Dongbei dumpling. Dongbei dumpling. Pinipilahan din si Dongbei dumpling. Pero guys, sorry ha, hindi ko na kayang tikman lahat. So, pinapakita ko na lang sa inyo alin yung mga pinipilahan ng mga tao, ng mga foreigners. So, maybe you can try that. Papunta kami ngayon sa kapihan ni Ninang. Okay, we're here at Bean Straw. Bye! Ang ganda. Ma'am, ano pong bestseller niyo dito? Sa drinks na meron po tayong binondo cacao, burnt milk sea salt, meron din po Vietnamese coffee. Yung tatlo may stars dito. Oh, sige. So, guys, ito daw yun. Yan, yan, oh. So, alin ang meron ditong kape? Lahat sila? Yes, yung sa premium coffee po, lahat po sa may mga coffee po. Lahat may coffee. Alin yung hindi masyadong matamis? Sa ano po, hindi masyadong matamis po yung binondo cacao po. Sige, yung Bianondo kakao kami. Isang Bianondo kakao. Ano sa'yo? Ano? Technically, yung tatlong sinabi pala ni ate kanina, puro cold pala yun. So, dahil ayaw namin mag-cold, ako, and si Mark, pinaturn namin to hot. Kasi Binondo. Very good. May lasa siyang kakao, tapos may espresso. Ang sarap niya. Hindi ko masabi mocha kasi iba yung lasa ng mocha. Ito masarap siya. Parang 60% cocoa. Tapos 40% espresso. Parang ganun siya. Espresso. Kung i-rate ko siya 10 highest, 8. 8. Okay, burnt milk sea salt. What's your rating, Ninang? Tikman mo para malaman. Okay, ako na lang. Hirap kausap ng mga tao ngayon. Magbigay ng rating lang. Something new.
Kasi guys, hindi ako magaling yun sa mga halo-halo. Kasi di ba dami ng flavor ng coffee ngayon. So ako kasi si typical na black coffee, lalagyan ko ng sugar tsaka cream, yun lang ang kape ko talaga. So para sa akin to, masarap naman siya. Pero hindi ko siya kape. Hindi ko siya kape. Hindi ko siya ma-rate. Kasi hindi ko siya kape. So, hindi ko alam kung anong rating niya. So, naintindihan ko na si Sir sa pagkakasabi niya sa mocha na hindi niya alam anong rating. Ayun kasi natatamisan ako. So, 10 being the highest, I would say 7. Anong rating mo, Ninang? 8. Ah, 8. 8 daw to para kay Ninang. So, guys, lunchtime. Nakabalik lang ulit kami dito sa area ni Chuanki. So, look. And also the Binondo Bites. So, usually, nagtatagpo na yung linya ng dalawang yan. So, bibili lang si Ninang bago siya umuwi. Tingnan natin dito yung kailangan ni Madam. So, alam naman natin na si MVT na sikat sa kanilang mga hopia, tikoy, at sa iba pa nilang mga product. So, ayan siya. Ang laki ng pwesto nila dito sa, sa Binondo. Meron? Yan. Thank you. Isa lang. Saka isang somay ba? Chicken feet. Alam nyo guys, gusto ko lang isingit, no? Tingnan mo yung mga public transportation natin. Yung mga tao, tiis na tiis. Ang hirap. Aircon naman daw yan. Ang hirap talaga. Ang hirap ng public transport dito sa atin, dito sa Pilipinas. Pinapag-utapan rin. Oo, ayun. May barricade yung Pamalacanang. Kung ano, naku, may shield eh. May shield. May shield. May shield. Ayun yung sinasabi ko. Ang hirap ng transportation dito. Sa totoo lang, ba't ba hindi nakikita ng nakararami? O I'm sure nakita din naman ng iba yung importance ng transportation sa pag-asenso ng bansa. Kung lahat tayo nakakarating sa paroroonan natin ng maayos, mabilis, nang hindi kakailanganin ng sarili mong kotse, asenso talaga tayo. Tingnan nyo na lang yung mga kalapit bansa natin, Hong Kong, Japan, Singapore. Ang aayos ng train nila, 'di ba? Ng public transport nila. Nag-invest yung government doon. O, tingnan nyo ngayon, ang bilis ng lahat. Gigising sila. Meron kasi siyang impact eh. May impact siya sa workers, may impact siya sa nature. Na hindi ko alam bakit hindi siya. But hanggang ngayon, hindi tayo nag-i-invest sa transportation for the longest time. Kaya tuloy yung mga tao, dahil hindi maganda yung public transport nila, kahit nagsasasakyan sila, bumibili sila ng sasakyan. The more na maraming sasakyan, mas lalong matraffic. Mas lalong matraffic. Ang impact naman nun is sa mga empleyado, anong oras na nakakarating, anong oras na nakakauwi. Hindi lahat tayo pagod. Polluted pa yung area natin. Ayun, kaya tingnan natin yung bansa natin. Sa bansa yan. Alikabok. Napunta na ako sa bansa, 'di ba? Mas maraming sasakyan. Paglabas mo dito, tingnan mo, hindi naman. Mas Pero madami maraming pa rin. sasakyan. Pero sobrang Mas dumi. polluted, di ba? Mas polluted. Kung maayos yung public transport natin, yun talaga yung, para sa akin, marami siyang malulutas. Yung maayos na public transport. Kasi kahit tayo, ako, gagamit din ako noon. Diba?
Anyways, our next destination, we're going to Taguig. May appointment lang kami dun sa condo. I'll keep you updated again. Bye!